Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Ito pong sinasabi ni PACC Commissioner Greco Bellica na meron daw po kayong 12 kasama dyan na sabit sa korupsyon sa mga proyekto sa DPWH. Pero sabi ng mga kasama diyan kahapon, huwag kang salita ng salita dyan. We dare you, pangalanan mo kasi nasisira kaming mga walang kinalaman dyan na nasisira yung imahe, yung institusyon. Ano ho reaksyon niyo rito, Congressman Yap? Sir Erwin, sabi nga ng aking kaibigan, Congressman Mike Defensor, file a case or shut up. Parang kami, Sir Erwin, katulad ako, rinireview ko yung mga gastos dahil tayo may appropriations. Sa oversight committee ko po, tinitingnan ko yung gastos ng mga agencies. So may mga nakikita akong irregularities po sa PACC. Pero wala akong ebidensya. Pwede ko bang sabihin yung kagad sa media? Eh di nasira naman po sila. Ayun ang pong sinasabi ko, Sir Erwin. Kung wala kang ebidensya, itahimik mo muna yung inyong bibig, pero kung may ebidensya ka, isampa mo kagad ng kaso kasi kung pupunta ka sa media para magsalita ng walang ebidensya, eh parang sinisiraan mo lang ang institusyon. Ang sa akin po, ano po ba ang agenda? Bakit po niya ginagawa ito? Ang gusto ho ninyo dyan na mga mambabatas para, kasi nga tama nga naman ho, mukhang nasisira yung institusyon, so mas gusto ninyong pangalanan niya nila, sir, para magkaalaman. Ganun po ba? Sir Erwin, kung gusto niya, pailan niya ng kaso na diretso sa ombudsman. Ayun. Diba, sir? Kumbaga, sir, kung ako man yan o sino man yan, pailan nila ng kaso at para maidaan sa tamang proseso. Parang, sir, ako, tinitingnan ko yung paggastos ng PACC sa kanilang budget. May mga nakikita akong konting irregularities. Pero wala pa ako ebidensya. Pwede ko ba ngayon ilabas to? Siyempre, nag-aantay pa ako ng mas malaking ebidensya para maisiwalat ko at masampahan, mairekomenda na sampahan ng kaso ang PACC dahil irregularities ng gastos nila. So yun lang naman po ang akin, Sir Erwin, di ba? Hindi ko po kagad ginagawa to, hindi ko agad sasabihin, magpapail ako ng kaso, meron mga corrupt sa PACC, hindi ko po sinasabi to kagad kasi naglilikom pa ako ng ebidensya. Ngayon, Sir Erwin, pag nakuha ko na lahat ng dokumento against sa irregularities ng paggastos nila, eh doon ko po sila sasampahan ng, irerekomendahan na sampahan sila ng kaso. Alright. Kung panghuli na lamang 2021 budget ready na raw for bicameral conference, 4.5 trillion national budget. Ito po ba talaga yung isinumiti ninyo? Kasi sinabi nila, inayos na raw, binawas-bawasan raw, tinapyasan na raw nila. Sir Erwin, sa totoo lang nga, nagtataka nga ako dun sa mga kasamahan ko dati kung bakit nila sinasabi na binawasan sila at dinagdagan yung mga tauhan, yung mga kakampi ni Speaker Velasco. Ganun, alam naman nila na sa akin, unat sa pool pa lang, nung sila pa ay nakaupo, sinabi ko na po na talagang agency lang po ang pwedeng mag-amend at hindi po pwede ang congressman basta-basta magbawas at magdagdag. Dapat po agency initiated po lahat para sa mga DPWH project. So, hindi po totoo na nabawasan yung mga kasama ni Speaker Alan Peter Cayetano at napuntahan kay Speaker Lord Alan Velasco. Hindi po totoo na ang congressman ang gumawa noon. Kung meron man nabawasan, dapat tanungin nila ang DPWH Secretary kung ano po ang nangyari at doon po sila humingi ng explanation, hindi po sa Congress. Alright, sir, panghuli na lamang, hindi ko kino-compute ko, sir. Ako naman kahit papano nag-aral naman ako ng arithmetic. Parang napakalaki nitong 4.5 trillion. Ang tanong dito, maibibigay ba talaga ito? Malilikom ba ito ng BIR at ang Bureau of Customs at other revenue generating agencies? Gayong nagkaroon tayo ng pandemya, bagsak ang mga negosyo, syempre hindi sila makapagbabayad ng mga tamang buwis, babawas din sila, hingi sila na ilang buwan sila nagsara, yung mga import natin, export, apektado rin. So do you think na magkakaroon tayo ng budget deficit by next year, 2021, Kong Eric? Pwede mangyari yan, Sir Erwin. Hanggat hindi pa tapos tong pandemic na to, talagang marami pong pwede mangyari. Pero ito naman po, pinag-aralan ng DOF at ng DBM upang masigurado na masusustain nila itong 4.5 trillion. Arion, alright. Nako, Congressman, yes sir, go ahead sir. Sir Erwin, meron lang ako isang statement para sa isang USEC ng DOH, Undersecretary ng DOH,
na nagsasabi yung mga taong lumalapit daw sa mga tulad ng mga Tulfo Brothers para humingi ng hustisya, mali daw po yun. Dapat daw dumiretso sa DOH. Ang panawagan DOJ, ko lang sir, po dun sa Undersecretary. DOJ ho ba yun? DOJ? DOJ, sorry, sir. DOJ. Ang panawagan ko lang po, wala naman po masama kung may makakatulong. Diba? Ang tao po, sir, ang dami po nangangailangan ng tulong. Kung natutugunan po sana ng DOJ lahat yan, di sana wala na po lumalapit sa mga Tulfo para humingi ng tulong. Ngayon, sir, wala pong taong may monopolyo na tumulong. Lahat po ng tao ay pwedeng tumulong. Ako ay pwedeng tumulong. Kayo ay pwedeng tumulong. So kung ang tao ay nakakatulong, bakit nyo sisitahin? Bakit hindi nyo sitahin yung mga sindikato, nagpapakalat ng mga droga, yung mga sindikato na nagpapakalat ng sexual abuse? Dapat po yun ang kanilang sinisita, hindi po yung mga taong tumutulong sa mga mahihirap at inaapi. Alright, nako, very well said. Maraming salamat po, Congressman Eric Yap, sir. Mabuhay po kayo. Magandang umaga. Stay healthy. Mabuhay rin po kayo, Sir Erwin. Thank you po. At mahal na mahal ko po ang Pilipinas. Thank you Magandang po. umaga. Thank you. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan niyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.